Si Denny Abdiha, malaluka yung nilaro versus Phoenix Suns. Nag-choke pa itong si Devin Booker sa last shot. Pinasa na lang niya kay Jalen Green. Meron si Abdihang 41.7 rebounds at 12 assists. Pero si Holiday pa rin talaga yung isa sa nagdala dun eh. Marunong na rin magreklamo sa referee itong si Abdiha, parang si Luka na rin. Biruin mong number 10 dati yung Portland na unti-unting umangat ng standing, ngayon number 7 pa sa playoffs. Basta may Holiday, sapat na eh kahit walang lead. 21 points, 4 rebounds, 4 assists si Holiday kontra sa Phoenix Suns. Siya yung stabilizer ng game. Sa Suns naman, ang high scorer nila si Jalen Green na meron 35 points, si Devin Booker naman meron 22 points. Kasama si Dillon Brooks na nasa 20 points, lamang na rin naman ng 10 nung fourth quarter itong Phoenix Suns kaso na Denny side. Wala pang ginagawang kabalbala nitong si Dillon Brooks, mukhang malalaglag pa sa play-ins. Ang makakatapat pa ng Suns kung sino ang mananalo sa pagitan ng Golden State at Clippers. Mukhang kahit yung number 1 versus number 8 magiging bakbakan. Ang makakatapat naman ng Portland, San Antonio. Parehong balik-balik sa playoffs. Ang Spurs huling nakapag-postseason 2019. Ang Blazers naman nung 2021. Sayang nga lang walang Damian Lillard. Pero swerte pa rin siyang bumalik siya ng Portland. At least meron siyang nakikitang future. Ang coach pa ng bawat team galing sa katas ni Coach Greg. Si Coach Thiago Splitter naging player dati ng San Antonio at nag-champion. Si Coach Mitch Johnson naman naging assistant coach ni Coach Greg bago naging head coach. Magtatapat din ang dating dalawang top prospect na nag-aagawan sa top pick noong 2023. Si Henderson at itong si Wembanyama. Mix din ng veteran at young player ang Blazers kumpara sa team ng San Antonio na mas bata. Kaso well spread naman ang offense at defense. Parang nawala din yung narrative na walang experience sa playoffs ang Spurs dahil halos parehas lang naman yung Blazers at San Antonio ngayon. Ang pinagkaiba lang, yung kabila may Wembanyama. Tinawag pa sa mga write-ups na easy match-up para sa San Antonio ang Blazers at para din magkaroon ng experience si Wemby sa playoffs at kung sino man ang makakaharap nila sa next round. Sila ang may sabi niyan, sinabi ko lang, kaso may Holiday pa rin yung Blazers. Sa head-to-head matchup, 2-1 ang San Antonio kontra Blazers sa regular season. Hindi naglaro si Wembanyama sa 3 games na to. Kayang manalo ng Spurs na walang Wemby kontra sa Blazers na merong Abdiha. Yung tanging panalo doon ng Blazers kontra sa San Antonio, parehong nag-click si Klingan at si Abdiha nun. Ang bentahe kasi ng San Antonio, 7 players sa kanila ang naka-double digit at well spread ang scoring. 3 players lang din ang nag-a-average ng nasa 30 minutes, si Fox, Castle at Basel. Pero hindi papahuli doon ng Portland. 7 players lang din nila ang naka-double digit at 2 players lang din ang nag-a-average ng 30 minutes, si Abdiha at si Camara. Evenly match ang dalawang team in terms ng production, yun nga lang ang pinagkaiba kung paano ginagamit ang kanilang mga players. Kahit 7 players kasi ang naka-double digit, iba yung ginagamit dito sa Blazers. Ang San Antonio number 3 sa offense, 120 points, 47 rebounds, 28 assists at 5 blocks per game. 3 dyan galing pa kay Wembanyama. Ang Blazers naman, 115 points, 46 rebounds at 28 assists. Nasa 5 points differential agad ang Spurs kontra sa Blazers. Ang San Antonio din ang team na nasa playoffs na kasama sa top 10 na merong 41 points per game sa kanilang bench scoring kontra sa Blazers na 35 points per game plus 6 agad ang San Antonio sa bench scoring. Dito kasi naiba kahit pa sabihing 7 players lang din na naka-double digit dito sa Blazers. Bumaba kasi ang scoring ng Blazers sa bench dahil nawala na matagal si Shadon Sharp at nasa ongoing conditioning pa sa laro. Ang ipinalit kay Sharp sa starting unit si Scoot Henderson na merong 14 points, 2 rebounds, 3 assists, 41 and 35%. Si Shadon Sharp naman 20 points, 4 rebounds, 2 assists, 45 and 33%. Kaya kung titingnan sa stats, kahit 7 player ang naka-double digit sa Blazers, ginagamit nila yun sa starting unit at sa bench. Limited minutes lang din si Henderson versus Suns kontra kay Shadon Sharp na binabalik pa lang sa dating role. Masasabing walang legit 6-man yung Blazers kung pagbabasihan yung roster nila dahil iniikot nga sa starting unit hanggang bench. Kahit pa si Jeremy Grant ang kanilang 6-man, nilalagay pa rin siya sa starting unit dahil merong mga player ang nawawala.
Sa Spurs naman, meron dalawang 6-man doon, si Keldon Johnson at Dylan Harper. May combine na 25 points per game, halos kalahati ng kanilang bench scoring. Well-established yung lineup ng San Antonio dahil kahit merong player na nawawala sa lineup nila, hindi nila nilagay sa starting unit si Keldon Johnson at itong si Dylan Harper. Sila yung 6-man at 7-man. Parang ang daming katas dito sa laban ng Spurs at Blazers dahil si Keldon Johnson nga pala yung dating draft picks na galing sa Toronto na kapalit ni Kawhi. So si Keldon Johnson ang huling katas ni Kawhi sa San Antonio. Sa defense naman, ang San Antonio ang number 3 team sa buong NBA at sila din yung kasama sa top 3 or top 5 ng offense. Ang Blazers pang 12 sa defense sa buong NBA na ang best defender nila si Matisse Thybulle, Camara at si Holiday. Mali pa ata ako nang banggit ang pangalan doon, Matisse Thybulle ata yun. Poproblemahin pa rin nila si Victor Wembanyama na hindi naman nila nakalaban ng buong season at match-up nightmare pa rin itong si Wemby. Ang pwedeng itapat doon si Klingan at si Robert Williams. Dito naman papasok yung veteran mentality ni Holiday para match up dito kay De'Aaron Fox. Kahit kasi nakapag-playoff si De'Aaron Fox, hindi rin naman ganong katagal katulad ni Holiday na batak na at nakadalawang championship pa. So ngayon, bago yung laban ng San Antonio at Blazers, mas pinapaboran kasi ng mga analyst yung San Antonio at tinawag nilang easy win yung series. Kaso nga lang, meron ding pwedeng mangyari na ma-upset ng Blazers yung San Antonio.